Love Serye TV. Unexpected victim of Mr. Fate. Tunghayan na po natin ang ikaapat na bahagi. Hi honey, sa lubong ni Sander. Sa kanya nang pumasok siya sa pinto ng mansyon. Hinagka niya ang pisngi ng ama. Hi dad. Sa likod nito ay ang ina nagmamadaling lumapit. She smiled at her mother. Mommy, sweetie. Jen hugged her. She could feel her mother tremble and hated herself for being late. Kahit na nga ba 15 minutos lang yon. I was worried about you. Hindi napigil ni Jen na sabihin ang nararamdaman. Saan ka ba nagtungo? Kanina ka para umalis mula sa bahay ng uncle mo. Sorry about that. Pareho niyang ikinawit ang braso sa baywang ng mga magulang habang papasok sila sa drawing room kung saan naghihintay ang buong pamilya. Nagtungo ako sandali sa tracks at pinanood ko ang practice ni Zian. Oh, how's that young man, darling? Sumigla ang tinig ng ina. Ilang buwan na namin siyang hindi nakikita. Nalimutan niyang dalawin kami ng papa mo. Zian is fine, ma'am. Huwag kayong mag-alala. Makikita ninyo ang race niya next month and he promised to win this time. Inaasahan namin yon ng mami mo, iha. Ni Sander. And that's boy good. I may not have so much experience about racing pero napanood ng Uncle Lance mo yung video ng karera niya noong nakalipas na 6 na buwan. Kumislap ang mga mata ni Camilla. Really, Dad? Anong sabi ni Uncle? Na may potential ng batang yon. Aba, second place siya ba naman? And then maybe Uncle's company will sponsor his team? Gusto niya sabihin sa mga magulang na pag-aari niya ang team ni Sian. Pero hindi pa yun ang pagkakataon. I'll bet he would. Ani Jen, or will I strange that brother of mine? Sabay sila nagtawa ng tatlo. Binuksan ni Xander ang pinto ng drawing room at natambad ang ilan sa mga pamilya Portalejo. Nginitian niya ang lahat, lalo na si Jen, na ang kamay ng asawang si Trace ay nakaangkla sa balikat nito. Hello, Trace. Bati niya at tinuro ang braso nito. Sana'y may umakbay din sa akin ng ganyan na akala mo ay makakawala ako. Sinasabayan niya iyon ng tawa at sumunod ang lahat. Nakita niya ang bahagyang pamumula ni Trace, lalo siyang natawa. Ang isang lalaking tulad nito ay hindi niya mapaniwalang magbablush. How's Ridge? Getting bigger and taller by the minute. Sagot nito. And handsomer too. Dagdag pa ni Jess. Her voice filled with pride and love. Hindi na namin isinama dahil uuwi na rin naman kami ngayong gabi. Her cousin had an immediate family and Jess was so happy that she looked like a blossoming flower. Kung sa bagay, malapit na ito kay Ridge noon pa man. Camilla hadn't actually met Trey's son, only heard so much about him. Lalo na nang makidnap ito. But looking at Jess right now, wala makapagpasubali ng kaligayahan nito. Kung may isang bagay man na nakabanto sa kaligayahan ni Jess ay ang katotohanang nakapatay ito. They were taught martial arts by masters, but they were not killers. What happened was a choice between Jess' life and that of the criminal. Dahil lang doon kaya bahagyang nabawasan ang usig ng budhi ni Jess. Umaasa si Camilla na hindi niya dadanasin ang ganoong sitwasyon. Hindi madaling dalhin sa dibdib na isang buhay ang mawawala dahil sa kanya. Gayunman kung babaligtarin ang pangyayari at siyang nasa katayuan ni Jess, gagawin din niya ang ginawa nito. Tuloy-tuloy siya patungo sa mahabang sofa na kinauupuan ni Bernie at Jewel. Hinagka niya pareho sa pisngi ang dalawa. This was their second gatherings for the last 2 weeks. Ang una sa ospital matapos ilipad ng KGC Learjet ang mag-asawa pabalik sa Maynila. You are late, Pumpkin, ani Bernie pero walang akusasyon sa tinig at sa halip ay nilinga ang mga magulang niya, recognizing her parents' unease while waiting for her. She felt a little bit guilty. Nginitian ng tiyuhin at isa-isang nilapitan at hinagkan sina Mark at Emmy. She had to say hi and hello to Len and Diana. Oh dear, she said cheerily. Nang huli tayo magtipon-tipon ganito ay walang basahin ni Uncle ang testamento nito sa pag-aakalang. She let her voice trail off and shrugged her shoulders. Nasaan ang iba? Bernie chuckled and gazed at his wife with adoration. Oh well, hindi naman kailangang narito ang lahat, iha. Ang mahalaga ay ang presensya ninyo ng mga magulang mo. But where's my macho cousin Aidan? Dan is going on premature labor now. At alam nating lahat na mula pa sa simula ng pagdadalang tao niya, hindi na mabuti ang kalagayan ni Danny.
Wika ni Jewel na bumahid ang pag-aalala sa mukha para maawa kay Aidan. We will be leaving for Texas tomorrow, Iha. Dane is gonna be fine, she said with conviction. Pagkuway humakbang siya patungo kina Julie at Benny na nasa bar. Si Benny ay nakaupo sa stool at si Julie ay nakatayo sa pagitan ng mga binti ng asawa habang ang mga braso nito ay nakasalikop sa may kalakihan nitong tiyan at hinahaplos-haplos iyon. Almost every woman in his family is pregnant, Camilla said in a fake long-suffering sigh and kissed Julie's cheek. Sandaling nilinga si Danny na tumatawa. Hi, gorgeous, bati ni Benny, twitching his lips in a sexist smile. She grinned. Hi yourself. My cousins are lucky and I'm red with envy. Julie's eyes rolled heavenward. Then she held Cam's arms and pulled her closer. Kasama ka ni tita at mama pabalik nila sa Texas bukas. Of course with Lena and Danny. Doon na siguro ako manganganak. Anito, the offer you to stay at the villa still stands. Shh, aniya rito, palihim na sinusulya pa ng mga magulang na kausap sina Benny at Jewel. Hindi nila gusto magbakasyon ako sa alinmang lugar dito sa Pilipinas ng nag-iisa. Nagkakaunawa ang tumango si Julie, but I'll take you on that offer. You don't mind, do you? Tanong niya kay Benny na lumapad ang pagkakangisi. Mika sa iyu kasa. Julie made a face at her husband, one of those Spanish phrases he had learned from me. Anyway, naroon si Abel, ang katiwala, bodyguard, butler, cook, rolled into one. Julie laughed softly. Nabanggit ka na namin sa kanya, so he would be expecting you. Pero kailangan mo pa rin siyang abisuhan kung kailan ka darating para masalubong kanya sa pier. Mamaya ipapadala ko ang mobile mo at landline sa villa. Before she turned, she winked at Benny. Flirtiously, Julie's laughed. Bumalik siya sa lugar ng mga magulang at naupo sa sofa sa gitna ng mga ito. Other people might feel suffocated, pero taliwas iyon sa nararamdaman niya. Tuwing magkakasama sila ng mga magulang ay tila ba kailangang samantalahin nila ang bawat saglit na magkakalapit. Sinulya pa ni Mark si Bernie na tumango. Tumikim si Mark bago nagsalita. Sa testamentong binasa ko sa inyo ay wala nang nais baguhin si Bernie. Natuon ng mga mata ng lahat na dito. Pero may gustong linawin si Bernie sa isa sa mga codicil sa testamento. Ang katotohanan niyan ay draft lamang ang testamentong binasa ni Mark sa inyo. Ani Bernie, pagkaway tumiim ang mukha. I made the mistake of trusting Ricky. Sa loob ng ilang taon ay talagang nagawa niyang gayahin ang pirma ko, almost to perfection. At kahit ako ay magdududang, hindi ko pirma ang nakalagay sa testamento. Nilinga nito ang asawa na siyang pinal na magpasya sa authenticity ng pirma nito. Jewel smiled freely. Ricky manipulated the testament, made it appear that was the final document. Fact is, I really had him drafted that. Kami ni attorney. But I never had the chance to consult you, Sander, about it. Sinulya pa nito ang kapatid. Kami lang ni Lainey ang nag-usap tungkol sa bahaging iyon ng testamento ko. It is your right, Bernie. Ani Sander, tumiim ang mga bagang, may gumuhit, napait sa mga mata. Nagyuko ng ulo si Jen at inabot ang kamay ni Camilla. Ikinulong niya sa palad niya ang nanginginig na kamay ng ina. Walang isa man sa amin na gustong kontestahin ang testamentong yon, patuloy ni Sander na nilinga ang asawa. We weren't after the inheritance, Bernie. Jen said in a trembling voice. Jess can inherit the island. All I want is, hindi nito tinapos ang sinasabi at tinakip ang palad sa bibig upang huwag bumulalas ng iyak. Nakikisimpati ang mga matang nakatuon dito. Kinabig ni Sander ang asawa patungo sa dibdib nito. May ilang sandaling katahimikan ang namagitan bago nag-angat ng ulo si Jen. Pinahid ng panyong ibinigay ni Camilla ang mga mata. I am sorry, she said, forcing a smile. Hindi ko gustong maging emosyonal, Bernie. Jewel, pero ang meeting na to ay nagpapaniwala lang na sa sugat na damdamin ko. Naming mag-anak, nating lahat, Jen. Sanders, my nephew, Bernie said gently. Nag-init ang mga mata ni Camilla. Bernie had tactfully used present tense in referring to Alessandro. Sa damdamin ng lahat, ay buhay pa ang nakatatandang kapatid. Umaasa pa rin ang lahat na magbabalik ito sa kanila. Alessandro was 4.5 years old when kidnapped. Kahit papaano ay may mga alaala na ito.
Kung buhay pa ito ay maaaring may bahagi ng isip nito ang nagtatago ng maraming alaala ng kabataan. Uncle Sander, Aunt Jen, just said that got everyone's attention. Everybody knows how much I love the island. Hindi lang ako, lahat na nagtataglay ng dugong Portalejo. Gagawin ko ang lahat para hindi mapunta sa ibang tao ang isla, tulad ng ginawa ko nang basahin ni Uncle Mark ang huwad na testamentong minanipula ni Ricky. Pero sa simula pa lamang ay hindi nalingid sa kaalaman naming magkakapatid na ang legal na nagmamana ng isla sa sandaling hindi magkaanak na lalaki si Lainey ay she paused. Si Alessandro. Tumango si Bernie sa sinasabi ng anak at itinuon sa kapatid at hipag ang mga mata. At hindi natin pinag-uusapan dito ang material na halaga ng mana, Sander. Alam nating lahat kung paano mo naiahon ang sarili mo at napaganda ang buhay ng hindi umaasa kahit isang sentimo sa pamilya ng asawa mo. Ang pinag-uusapan dito ay heritage. Thank you, Bernie, for seeing through Don Leon's wishes. But it has been 23 years, Jen whispered. We can wait for another 23 years, Jess said firmly, but with a soft smile for her aunt. At walang anumang hinanakit mula sa akin, Uncle Sander, Aunt Jen, lalo na at nilingan nito si Trace sa mga matang puno ng kaligayahan at pag-ibig. Ang asawa ko hindi gustong hindi siya ang maglalaan para sa binubuo naming pamilya. And then what? Sander said grimly. The island will become a common property hanggang may maisilang na lalaking Portalejo. Nilingan nito sina Lainey at Danny at pagkatapos ay amused na umiling. Pero sa nakikita ko ay naputol ng lahi ni Don Leon sa kanya. Kung ganon, mananatiling common property ang isla hanggang sa paglitaw ng tagapagmana. Pinal na sabi ni Mark. Itinuon ang mga mata kay Jen na sumisinghot. Well, enough of this inheritance thing, Camilla said lightly. Let's hear the good news from you two. Itinuon niya ang paningin kina Trace at Jess. Sumunod ang mga mata ng lahat. So, when is the grand day? Tatanggapin ninyo mga imbitasyon 2 days from now. The wedding will be on the 15th of the next month. Ani Trace, a shy smile plastered on his handsome face. I'm sorry, Fox. I know you all meant well by offering financial help para sa marangyang kasal. Sinulya pa nito ang mga biyanan, lalo na kayo, Mama, Papa. But this is my wedding, our wedding. Kaya kami ni Jess ang magpapasya kung anong uri ng kasal ang magaganap. It would be a very simple wedding, but I promise you all you are invited. Jess smiled at her parents. Nanunuksong ngiti at hinahamon si Bernie na pasubalian ng pasya ni Trace. Subalit hindi kumibo si Bernie. A sparkle of admiration for his son-in-law crossed his eyes. Patlak ba? Jess teased her husband. Aba, we might as well tell them what to bring. Pabor sa atin yon, tipid. At sasabihin na rin natin kung ano ang gusto nating regalo para walang duplication ng gift. Nagtawanan ang lahat. Camilla smiled. She was genuinely happy for her cousin. She just had to convince Sian to marry her. She knew he loved her. Nararamdaman niya yon. Sa susunod nilang pagkikita ay pagkakausap niya na ng seryosohan ang bagay na yon. Subalit mula sa kung saan, may isang imaheng nagpipilit mangibabaw sa isip niya. Not Sian's image but of a striking stranger. With blue eyes that were even darker than sapphires. Ipinilig niya ang ulo at sadyang siniksik sa kasulok-sulukang bahagi ng utak niya ang imahe bago pa iyon luminaw sa isip.